Sino yan? May bisita. Good morning! Good morning! Good morning po! Sino po? Ay, ito ni George! Si Kuya, si Kuya. Si Kuya. Kinabahan bigla sila. Eh, maniningil sana ako sa kanya ng pautang eh. Ayun na Hindi, si importante Atty. ko Anton sabihin. na lang magbabayad daw. Hindi eh, parang sabi niya kinakailangan ibigay mo muna kay Attorney Reg para humira muna sa kay Angela. Naku, magbaon ka, Attorney George, ng pagkain na napakasarap na mga gawa ni Chef. Tapos meron pang ginawa din si Minerva na Hindi, wag na ako. Wag na kasi Kailangan iba. mag-celebrate ni Attorney G dahil medyo nabunutan ng tinik Oo, na rin. congratulations, Attorney G! Actually, Pinanood ko yun pa na yun yung sa purpose ng aking paniningil ng utang kay Kuya. Ito nga, sige na, Attorney G, pakilinawan nga po kami kasi hindi pa namin nababasa yung desisyon. At kanina Wala pa rin Oo desisyon. nga, pero I'm sure alam nyo po yung mga argumento na ni-raise nyo doon. At kung kinatigan kayo ng korte, yun lang naman doon din iikot yung kanilang, di ba, yung pag-discuss nila doon. So, ang Dito ako sa iniisip namin kanina, yun, kasi whereas clause lang yun nandun na nakalagay na dapat mag-announce siya publicly na hindi na siya tatakbo. Tama ba yung intindi namin na yun, baka yun yung basehan ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila na absolute yung pardon at hindi ito ay conditional? Napakadaming issues kasi doon sa case na yun. Sobrang dami ng issues, hindi ko na lang madidiscuss isa-isa. Pero of course, it boils down to only one central issue. And what is that central issue? Whether or not yung naibigay na pardon sa dating Pangulo at ngayon ay Mayor ay absolute ba or conditional. Ang naging issue lang doon, yung kasing whereas doon isa sa mga whereas doon. Ganon. Yes, Para masaya yung usapan. Hindi kasi pagka kasi nakatayo, kitang-kita mo medyo maliit lang eh. Hindi, kasi nakalagay doon sa whereas kasi, para bang he committed publicly that he will no longer seek any public office. Tapos, whereas yun. Tapos, now therefore, I, Gloria Macapagal Arroyo, President of the Republic of the Philippines, do hereby grants the former President pardon, walang nakalagay whether absolute or conditional, and thereby restores him to all his civil and political rights. To his civil and political. So, ibig sabihin, wala naman sinabing subject to such condition provided herein. Wala naman nakalagay doon. When you interpret yung mga whereas na yan, including the entirety of the pardon, you have to be limited only to the wordings of the pardon. Hindi ka magko-construe. So walang nilagay na condition, walang nilagay na sinasabing kinakailangan comply muna niya. So anong effect nun? It's an absolute pardon. Yung mga nagsasabi na iba na plunderer yan convicted plunderer yan, at dapat yung convicted plunderer, mabuti sana kung ordinaryong crime lang yan, dapat hindi pinapatakbo. Tama sana yon from the point of view of a layman. Okay. Para bang sabi natin, parang kamuhi-muhi naman yung plunder. Tama yun. Correct. Kaya lang po, that is more of a fact rather than of law. Sa batas kasi, once you are granted pardon, lalo pat absolute pardon, ano parang ikay nalinis, para kang pinanganak muli. You were born again. As if you did not commit any of the crimes or wala kang penalty, wala kang whatsoever. So pagdating sa mata ng batas, napakalinis mo. Yun lang ang effect ng pardon. Kwento ko, ang tanong ko pala, attorney, when you say pardon, galing sa any president for the matter, it is understood when the pardon is used, all rights are restored? Correct. Or it has to be specified? Dapat naman specific. It should be, yun naman nakalagay, civil and political rights. No, is it and automatic political. or ang question kasi, is it automatic or it has to be specified? Can a president, is it right to say a president can say, I will give you pardon pero conditional lang ito? Can he do that? Will it Of also? course. Correct. Kung ginano ni PGMA yung document, Wala magagawa si Mayor Erap. Kasi ito lang ang gusto ko rin sabihin. Hindi pa siya nare-restore pag ganun. Oo, at saka madami kasi mga nabibigay ng iba't ibang interpretation. Madaming nagsasabi ng mga kung ano mga illegal opinions. Pero isa lang ang katotohanan. The power of the President to grant pardon cannot be limited, restricted by a law. Okay. Yeah. Why? Yeah. Because pardon is a grant by the Constitution. Yeah. Not even Congress can limit such exercise. Only the President who possesses such power Can exercise that. can exercise the limitation. Kung sabihin niyang gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko itong restriction, yun ang restriction. Pero Attorney George, ang tanong ko, ano nga ba, kasi marami nagsasabi, ang intention talaga ni GMA noon conditional, pero the wordings did not really state that Yun na nga. clearly. At maliwanag din naman ang sinasabi ng Supreme Court sa mga kahit sa mga desisyon ng US Supreme Court na yung kasing pardon, hindi mo pwedeng alamin
alamin ko ano yung wisdom ng Pangulo na nag-grant dyan. Oh. Whether ang wisdom niya dyan ay to maintain herself or himself in power dahil malakas yung isang binibigyan niya ng pardon. That's beside the point. May material yun. O kaya dahil sa whatever consideration, whatever reason, Or kung kahit wala lang. walang pakialam yun. Basta ang importante, binigyan yung pardon. And that even Congress or that even the Supreme Court can question the wisdom of why the President granted Ang such question, pardon. attorney, strategically, kunya, speaking as a strategist, not as a lawyer, a strategy, what would PGMA have to gain by using by using that whereas na kailangan i-pronounce lang ni dating Pangulong Erap na hindi siya tatakbo. Why napakadali naman, I mean, napaka-nonsense naman common sense na sabihin mo, huwag ka tumakbo. Because at that time na binigay yon, dapat tingnan natin yung mga circumstances. Let's remember na si former President and Mayor Erap ngayon ay threat at that time. Yeah. Kasi ang dami yung supporters, yung EDSA 3 na tinatawag nila, di ba? Kung nagtuloy-tuloy yung bagsak ang administrasyon at that time. So they need to get the support of the former president. At least man lang tumahimik na lang, huwag magsalita, so that yung masang Pilipino hindi na rin papalag at that time. So siguro gusto lang nilang itali siya dun sa commitment na yon. Kaya lang, they wanted to grant him an absolute pardon, but they want to impose sana a counting restriction. Kaya lang, hindi naman nila nilagay doon sa dispositive portion. Dapat naglagay na lang sila sa dispositive portion. Dapat clear nila nilagay. That he is granted pardon provided that he will not seek any public office anymore Or baka in the part future. naman yun ng negotiation din. Siguro part, kaya Na lang parang, nagkamali papalabasin lang. natin kunwari conditional para hindi parang binaliwala natin lahat ng proseso. But at the same time, pag legally, pag in-argue mo, ganito mo i-argue yan kasi magpa-fail Baka yan. minsan siguro yung original draft hanggang nakalimang draft, 7 draft, hanggang 10 draft. Nagbago yung wording sa lalo kasi mga lawyers. Minsan para hindi ka na lang, para meron tayong leeway sa interpretation. Pag nagpapautang ka, payable from date. 'Di ba? From date. Ibig sabihin nun, so 30 days from date. So minsan hindi mo Mga sasabihin, vague, no? hindi mo Ganyan. sasabihin yung eksaktong date. 'Di ba? Hindi mo sasabihin yung eksaktong date, sabi mo from date. So sometimes subject sa interpretation at yun ay permissible, talagang pinapayagan yung ganun para na merong leeway ang parties yung sa isang kontrata sa isang napagkasunduan na mag-explore pa ng ibang possibilities within the contract. Kasi pag once na napirmahan mo na yan, that is the law between you. In this case, may public interest, may national interest involved dun eh. That is the law between the former president and the entire Filipino people. Attorney G, we want to take this advantage din kasi syempre, di ba, nandito ka sa UNTV tapos I'm sure baka hingan ka ng mga komento ng mga iba pang stasyon. Di Meron ba, na yan. mauna na dito. Tapos na yan. Ate, paano, tagal na Kanina, natin tsaka dito. mamaya sa Ano naman ang reaction ANC? mo dun sa botohan na nangyari, 11-3-1. Was it expected? Or, Personally ako? Siyempre, I'm sure ikaw, alam mo na, tinitingnan mo na dyan kung sino yung pwedeng bumoto sa'yo, kakampi. Di ba? Ina-expect ko yung Ina-assess mo itatanong na, sa akin kinakalculate mamaya mo. sa isang programa eh. O, kaya nga unahin mo na dito yung sagot mo. Ako personally, as a practitioner at saka medyo madami-dami rin akong kaso sa Korte Suprema. Once kasing pumunta ako sa Supreme Court, ina-analyze ko ang voting pattern, ang voting trend at saka yung mga position ng bawat justice sa bawat issues. Sa mga ibang na desisyon na nila on similar issues or on similar principles or doctrines. So more or less kasi makikita mo kung anong boto. Makikita mo kung ano yung kanilang naging boto before. For example, yung isang napabalita, halimbawa dati na siya ang ponente ng kaso ng kay President Mayor Erap, kaya lumabas na talo na siya. Di ba? At sinasabi meron, whether totoo yun o hindi, pinag-aralan ko kung ano yung kanyang desisyon. Pinag-aralan ko kung ano yung mga at siya ay kaya appoint lang. Pinag-aralan ko. In fact, meron siyang isang Kung saan ang nasabi. leanings niya, no? Meron siyang isang nasabi na nailagay ko sa pleading. Siguro okay din naman kasi naging public na yung pleading ko. Nilagay ko doon. In fact, sabi nung justice na ito ay hindi lahat ng desisyon ng COMELEC ay kinakailangang itaas sa amin. Dahil ang COMELEC, constitutional body siya, so meron siyang authority na magdesisyon on matters pertaining to the election and qualification of somebody to run for a particular position. Yun ang sinabi niya. Kung tinaas sa Supreme Court yung desisyon ng COMELEC na pabor kay Erap, ibig sabihin, dapat the Supreme Court should refrain from deciding or setting aside that decision of the COMELEC. Yeah. Kasi meron palang expertise ang COMELEC doon sa naging desisyon niya. Yun ang sinasabi. Kinakailangan pag-aaralan mo rin. Ako, all along, sabi ko siguro ang aking short ako ng parang nag-exceed ako ng 1. Ang aking initial na
estimate nun ay 12 eh. 12. Oo, so 11. O sino ang nagulat ka na hindi bumoto ng ganun? Si Ah. Sereno, si Carpio, o si Leonin? Si Justice Carpio. Dahil usually black sila bumoboto, Or si ini-expect- Teresita de ini-expect Castro, ko si kasi- Velasco, tsaka si Carpio. At saka Usually black ini-expect ko yan. kasi si Justice Carpio ay no part. Oh, inhibit. Yeah, Mag-inhibit. because at that time he was, may mga- privy to the legal matters. Naging presidential legal counsel din siya before. Of course, not during the time of GMA, but during the time of President Ramos. So may mga ganon. So alam mo kung sino yung mag-iinhibit. Si Justice Hardilesa, alam ko mag-iinhibit from the very start. Solgen kasi Because siya. he was the Solgen at the time na nasa COMELEC kami and he defended the COMELEC COMELEC, decision. correct. So ang position niya was in our favor and sure na sure ako mag-no part siya. So yung one na yun, alam kong 14 na lang Bigay yung mo na sa boboto. kanya. oh. Kanina naman kaya nanggaling yung chismis na bago lumabas yung decision na hindi daw madidismiss yung ni... 7-7 daw ang Oo. bilang dati. Diba, may 7-7. one day before, 2 days before, may ganun chismis. Kasalanan niya ng isa nagngangalang Jomar Canlas eh. ng Manila Times. Kasi sabi niya doon sa isang article niya, sa front page ng Manila Times, sabi niya noong nakarang araw, ERAP is short of 1 vote to get a victory. So, na-interpret nila yon kapag ka-short ka ng 1 vote, ang boto mo 7. Kasi to get a majority in the Supreme Court, you need to get 8 of the 15. So, in-interpret nila yon na ang voting 7. Sabi ko, mali itong interpretation na to. Attorney G, merong magtatanong yata yung iyong kapartner mula sa Radyo La Verdad 1350. Hi! Anong ginagawa mo dyan, Attorney George? Naniningil nga ako, pero ibang tatalakayin niya, Attorney Reg. Oh, ano? Para ako'y makapagpaalam. Ibang Huwag ka tatalakayin niya. Oo. Ano ba pag-uusapan natin? Alam ko tatalakayin niya, Oo. may mga legal consequence kasi, yung SK election, Okay. yung postponement. Yan, ano yan eh, well-trained yan at saka SK yan ang pa legal kasi luminary. SK pa kasi ako, Attorney Reg. Diba? SK pa tayo. Sige, 30 years ago. Yes, kasama tayo. So, ang babait nito mga to, 30 years ago talaga. Oo, pag-uusapan namin dito sa huntahan, mamaya, yung pagpapaliban ng SK o elections. Dapat February 21, di ba, Attorney Reg? Pero sa Kamara kasi, okay na, no? Okay na sa kanila na ipagpapaliban mo Naipasa na na ba yan. doon? Okay na doon. So, we're waiting. Parang itong si Representative Erice, kampante siya na sa by Monday i-adapt ng Senate. Itong kanilang pagpo-postpone nga ng SK dahil gusto nilang magbigay daan doon sa SK Reform Bill. Kung saan ang babaguhin nila dyan, Attorney Reg, yung age bracket. Ngayon kasi hindi tayo pasok dahil 15 to 17 years old. So gusto nilang ipasok tayong dalawa. Sila Angela hindi kasama talaga. 15 to 24 years old yung gagawin, pero 18 years old pataas ang yung pwedeng kumandidato. And also yung provision ng anti-political dynasty at yung mas malawakang training para doon sa mga leaders. Pero para sa akin, ang tanong dyan, kailangan ba talaga natin ng sangguniang kabataan? Oo nga naman. Hindi ba baka meron pang mas magandang mga proyekto o programa para dito sa mga kabataan na to. Kasi ang sinasabi ng iba, 'di ba? Parang ano ba ang ginagawa ng sangguniang kabataan? There was this one time na merong nagtanong sa akin, SK chairman siya, sabi niya, Ate Beth, ano pong magandang programa para sa SK? Kasi meron kaming pera, may budget kami from the local government for that. Di parang sa akin, so wala pala kayo talagang naka-line up na programa para sa sangguniang kabataan. Anong nakikita natin, mga paliga? Ano yung mga pinapagawa nila, mga landscape, mga pangalan nila, o mga arko na nakalagay doon na donated by SK. So parang itong mga trabaho na to, kayang-kaya na ng isa sa mga konsehal dun sa barangay, di ba? O kaya naman, kahit na naka-line up na lang kay kapitan yan. So kailangan ba talaga ng sangguniang kabataan? Baka nagiging umpisahan lang to, training ground ng korupsyon, baka nagsusisimula dyan. And also, alam ko mag-a-agree kayo at yung mga kasangbahay natin na karamihan sa mga SK chairman, kaninong anak? Totoo. Anak Sa ng mga kapitan. Hindi ba? So, meron ba talaga, kailangan ba talaga natin ng sangguniang kabataan? And also, meron ako nabasang balita ngayon, na, kasi sabi ni Attorney George, syempre naman, yan ang tinatanong ko pagdating sa batas at lalo na sa eleksyon, walang, ang mga pagkakansela ng mga bagay, katulad ng gun ban, kasi
labas si Chairman Brillantes na ang gun ban suspended. Di ba kagabi ang sabi, sige, inaantay pa natin ang postponement talaga kung ipopostpone ng SK, pero ang gun ban tuloy-tuloy. Kasi sabi ni Attorney George, unbank lahat unbank ng COMELEC lahat yung mga desisyon na ganyan. Pero sabi ni Chairman Brillantes, ipostpone muna natin ang gun ban for 15 days. And ang question, pwede bang si Chairman Brillantes lang yung mag-announce o kailangan talaga unbank? Ano mangyayari? Baka magkaroon ng kaguluhan, Attorney Reg, baka dalin mo yung baril mo mamaya tapos sulihin ka. Tapos sabihin mo, ay sabi po ni Chairman Brillantes, suspended po for 15 days eh. Eh sabihin ng police, ito yung resolusyon ng unbank na hindi suspendido. So that's another may thing. Tama Dapat yan. merong clarification sila dyan. Kaya kailangan natin si Attorney Gian sa Correct. COMELEC. Bilang chairman. yung gusto ko lang i-remind yung lahat ng mga kababayan natin kung ano po yung mga restrictions, prohibitions na inimpose ng COMELEC sa sinasabi ni Ms. Beth Santiago patungkol sa SK election. Hanggat walang postponement or deferment of the election, ay yan po'y mananatili unless there is another en banc resolution. Kaya kung nagdala ka ng baril na sinasabi ni Tita Beth, nahuli ka ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, sabi ni chairman, kasi pamumukha sa'yo nung nanghuli, meron akong en banc resolution. Chairman lang siya, en banc ito Pirmado paano ng yan, lahat. Attorney George? Tayo nag-usapan. Sige, Paano yun, Attorney George? Nagsalita na nga si Chairman Brillantes. Mamaya panghawakan nila yan. Di ba ito nga yung leader ng siya nga yung chairman ng COMELEC, tapos yung sinabi niya, hindi natin susundin. Yun ang problema nga, yung sinasabi mo. Dapat Attorney magpasa sila kaagad ng isang resolution suspending the implementation of their previous resolution. Ayan. Napaka-importante kasi otherwise may makukulong at makukulong. Umaasa ka na suspended na rin yung isang resolution na nagpapabawal ng pagdadala ng baril na walang So, lisensya. bottom line, ngayon, mag-ingat muna. Wag munang magdala ng mga baril. Kaya lang, may mga problema, Tita Beth at saka Attorney Reg, may mga problema kasi sa ganyan dahil okay lang yung mga private citizen na bawal talaga magdala kaysa makakuha ka ng exemption. Pero paano yung mga security agencies, security guards? Paano yung law enforcement agencies, yung mga law enforcers? So siyempre sila, kahit na yung iba hindi in the performance of the function, pero kinakailangan lagi silang may dala, paano kung bigla silang hulihin? Nag-violate sila. Tandaan po natin, yung po kasing tinatawag na violation ng gun ban is a malum prohibitum. Ibig sabihin, good faith Walang is not a intent. defense. Kahit na wala kang intent, basta may dala ka, huli ka. O yan. I'm sure marami pa kayo pag-uusapan. Attorney G tsaka Beth, maraming salamat sa'yo, Thank you. Miss Beth Santiago. At abangan nyo sila sa radyo. Ngayon na, 7 o'clock.